Alam mo yung confidential fund, simple lang eh. Kung ayaw nyo i-liquidate yung mga resibo, maggawa kayo mga login or journal. I-login nyo sa mga vault, mga baul ba. I-login nyo. O di kaya mga journal. Ilagay nyo doon yung mga tao na binulungan nyo. Secretly, binulungan nyo, pinakiusapan nyo na silipin yung kaso. Hindi nyo nga mariresibuhan yun. Hindi nyo riresibuhan. Dahil nga, mahirap i-liquidate. Pero, gagawa kayo ng mga journal or logbook at doon nyo ilalagay yung mga secret details ng tao na binulungan nyo. Kung magkano yung ginastos nyo dun sa tao. At pwede naman yun i-reveal in executive session. Di ba? I-reveal nyo sa executive session in private. In private, sa ngalan lang ng investigasyon. Kasi hindi gugulong ang investigasyon kung walang logbook o journal. Di ba? Na magpapatunay kung saan nyo ginastos yung confidential fund. Bakit nilagay yung Joint Circular 2015? Safeguard yun, safeguard dyan sa mga confidential fund nyo. Kasi yung confidential fund nyo, hindi yan binigay para lang gastusin nyo kung saan-saan. Bilyon-bilyon yan, kawawa ang mga Pilipino. Taxpayers money yan, para sa bayan yan. Yung confidential fund nyo, kung magiging forma lang din ng korupsyon, mabuti pa tanggalin na talaga. Tama yung sabi mo, Martires, tanggalin mo na yung confidential fund. Kasi kinukorap lang yan ng mga gobyerno, ng taong gobyerno, kinukorap lang. Alam mo kung gusto mo na tanggalin yung confidential fund, mas lalo naman kaming mga taong Pilipino, no, mas gusto naman namin tanggalin yan. Kasi yung confidential fund na yan, nauuwi lang yan sa korupsyon. Nauuwi lang sa korupsyon. Napupunta lang yan sa bulsa nyo, mga taong gobyerno na buhaya ng katiyan. Di ba? Kaya yan ginawa ng Joint Circular 2015, safeguard yan. Para yung pera ng taong bayan ay hindi mapunta kung saan-saan. Gastusin nyo sa tamang paraan. Katulad ng sinabi mo, kung meron kang kausap na intel person na hindi pwede i-reveal, mano ba gumawa ka ng logbook? I-logbook mo, i-login mo doon, itong si Mr. X. Itong si Mr. X, code name niya X, pero ilagay mo doon yung totoong pangalan niya. Kung ayaw niya naman ilagay, kahit man lang yung, siyempre kailangan andun din yung totoong pangalan niya, totoong lugar niya, totoong birth certificate niya, o totoong birthday niya, totoong lugar niya, para ma-safeguard lang yung kung saan mo ginastos yung confidential fund. Halimbawa, hindi naman itong si Mr. X, halimbawa, taga Iligan City, ang edad niya 50, tapos ang gender niya babae. Tapos kahit yung lang, wag niya na ibigay yung totoong pangalan niya, pero ibigay niya yung totoong apelyido niya. Halimbawa, siya, Butanding Gregorio Butanding. Wala nang yun, walang middle name, di ba? Kahit wala nang middle name, basta ibigay niya lang yung pangalan niya, Gregorio Butanding. Taga Iligan City, 50 anyos. Lalaki. Lalaki. Tapos yung ibinigay niya sa yung information. Halimbawa, meron ditong mga taong may human trafficking na nagaganap sa ganitong lugar. Tapos ilalagay mo doon, siyempre, kung yung lugar na yon, doon din sa Iligan, nga hanap ka ngayon ng NBI na taga Iligan.
Ano ka, di ikaw ay isang ombudsman, tatawag ka ngayon sa NBI Iligan. Tawag ka doon. Ako si Martires, ombudsman ako. Inuutusan ko kayong NBI Iligan dyan na puntahan nyo itong number na ito ng bahay at may mga tao daw dito na nag-human trafficking. Di pupuntahan ngayon ng mga NBI Iligan. Di pupuntahan nila yung lugar. Naku, meron nga. Sasabihin ngayon ng NBI Iligan, naku, oo nga meron, pero hindi, naipuslit na daw ang mga bata. Hindi na daw doon nakatira yung tao na yun. Di, sasabihin nila ay failure. Tapos tawag ka na naman doon sa isang tao na yun na na may alam doon. Failure kasi hindi namin nakuha, nakatunog yung yung nag-human trafficking. Yung nangingidnap ng bata. Di ngayon, tatawag mo, di mag-request ka kung sino ang saan ang posibilidad na titirhan noon. Punta ka ngayon, may taong B dito, irerekomenda ko. Sabi ni Butanding. Di ba Butanding ang apelyido niya, Rogelio. Walang middle name 'yon. May tao dito na nakakaalam din nung lugar nung nilipatan nung nag-human trafficking. Di pupuntahan niya na ngayon si bigay mo yung number, kausapin ko. Punta naman si taong B, si taong A, si Rogelio Butanding. Si taong B naman si Dindo Makatangay. Si Dindo Makatangay na naman, lalagay mo na naman diyan. Pero yun, nasa logbook yun. At nasa baul mo yun. Hindi mo pwedeng ilabas. Ngayon, di nagkakasilipan na ng confidential fund. Ngayon, isasabihin mo ngayon doon sa mga nag-iimbestiga, meron akong logbook ng confidential fund. Pero hindi ko pwedeng ibulgar. Pwede bang isikreto natin ito? Sabi mo, executive session na lang. Wag na natin ibulgar sa publiko. Pwede bang sa executive session ko to sabihin sa inyo? Siyempre, mauna naman ng mga congressman yun. Na hindi nga talaga pwede ibulgar. At least meron kang ibigay. Ibigay man lang na logbook o journal. Katibayan kung saan mo ginastos yung yung confidential fund mo. Hindi yung pwedeng kahit isang ebidensya, wala ka man lang ibigay. Swerte? Kahit isang ebidensya ng kung saan mo nilagay yung yung confidential mo, putik. Ano iisipin ng Pilipino niyan? Ano iisipin ng investigador? Na kinurap mo yung pera ng confidential fund, binulsa mo. Bakit hindi mo lang sabihin doon, sesya na kayo, pinang nightclub ko, pinambayad ko sa mga MPA, ganun na lang sabihin mo. Kasi wala kang logbook o journal. Pinambayad ko sa MPA, pinambayad ko sa mga terorista, pinambayad ko sa mga sarili kong kalayawan, pinambili ko ng alak, pinambili ko ng babae, pinansugal ko. Wala kang logbook Wala ka man lang journal na magpapatunay kung saan mo ginastos yung confidential fund mo. Taong gobyerno ka pero korap ka. Siyempre, ganun na iisipin ng tao kasi wala kang maipakita ebidensya. Wala kang maipakitang logbook o journal. Ano isipin ng tao? Siyempre, talaga hindi naglagay ito ng ebidensya kung saan niya ginastos yung yung confidential fund niya. Kinurap ka talaga nito. Mano ba namang simpleng logbook o journal? Wala ka? Kalokohan yan, Martires. Kalokohan yan. Ibig sabihin, korap ka. Korap na taong gobyerno ka. Korap na opisyal. Korap na opisyal ng gobyerno. Kaya ganun ka. Ayaw mo maglagay ng ebidensya kung saan mo ginastos. Alam mo kasi, kung totoong tao ka at totoong bagay yung pinaglalagyan mo, walang problema isusulat mo Pero kung korap ka talaga, wala. Hindi ka maglalagay talaga ng kahit katiting na ebidensya dyan. Korap ka magnanakaw ka. Meron ba namang magnanakaw na mag-iiwan ng bakas?
Siyempre, pag magnanakaw ka, wala kang iiwanan na bakas para walang susundan sa'yo. O, di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Ang mga magnanakaw, walang iniiwan na batas. Walang iniiwan na bakas. Hindi sila nag-iiwan ng bakas para hindi sila masundan. Yun ang totoong magnanakaw. Ngayon, kung magnanakaw ka, hindi ka mag-iiwan ng bakas para hindi ka masundan. Pero kung hindi ka naman magnanakaw, syempre mag-iiwan ka ng bakas. Iilalagay mo sa logbook mo, sa journal mo, kung saan mo inilagay yung confidential fund mo. 'Di ba? Eh, kung totoong tao ka, at least may maiimbestiga ng tao. Pag, halimbawa, o ito, puntaan nila si Butanding. Meron bang Rogelio Butanding dyan sa lugar na yan? Opo. O, sasagutin nila, ay, meron. O, itong si Dindo, Makatangay. Meron ba dyan sa Osamis Oriental, Dindo Makatangay, na binigyan ni ganito? O, ay, meron. O, totoo pala yung kung saan niya dinala yung confidential fund niya. Ay, hindi ito corrupt. Hindi ito corrupt kasi totoo. Totoong mga tao yung pinagbigyan niya. Hindi mga invento o ghost employee. O, 'di ba? At least totoong tao ka, totoong opisyal ka, malinis ang pangalan mo. Hindi katulad ng magnanakaw na wala man lang bakas na iniiwan kaya hindi masundan. Pero kung hindi ka magnanakaw, mag-iiwan ka ng bakas. Kasi para masundan ka at malaman kung totoo o hindi yung ginagawa mo. Ganun lang kasimple yung bobo ka. Mag-iiwan ka ng bakas para malaman kung saan mo ginastos yung confidential mo, hindi mo ninakaw, bobo. 'Di ba? Ganyan ang mga totoong taong gobyerno, nag-iiwan ng bakas. Hindi sinungaling, hindi magnanakaw. Nag-iiwan sila ng bakas kung saan nila ginastos yung perang ibinigay sa kanila. Simple lang. O kung halimbawa, yung confidential fund ko, pinampatayo ko ng pier. Nagpatayo ako ng pier sa Barangay Alingasngas, North Cotabato. O, sa gantong araw, sa gantong oras, sa gantong petsa, ganito yung nagastos ko. O, wag nyo na ako sabihan ko rapa. O, andi dito lahat sa logbook. Umabot yun ng 130 million. Kulang-kulang 150. Pero gawin nyo ng 150 kasi may mga, alam nyo na, padulas-tulas din ako sa mga tao para bumilis ang trabaho. 150 million, ilagay na natin. Sige, maliwanag na yan. Ngayon, pupuntahan yung North Cotabato kung meron ka nga talagang ginawa doon na pier, na umabot ng 150 million. Ay, oo nga, kompleto. Oo, 150 million nga to. Ang ganda ng pier Lahat ng facility, andi dito. Pati yung pag-angat ng mga, pagkuha sa mga tone-toneladang, andi dito, kompleto. 150 million. Ay, congratulations! Di ba? Gaganunin ka. Lalo ka pang mamahalin ng taong bayan. Kasi, yung confidential mo, pinampagawa mo ng pier. Hindi ka nagnakaw. Isa kang mabuting taong gobyernong opisyal. 'Di ba? Di ano gagawin sa'yo? Ala, pwedeste lang kaila. Mabuti nga talaga itong si Martires. Ay, talaga iboboto ko uli ito. Ay, ang gaganda ng mga proyekto sa confidential fund nyo Talagang hindi ito ng bulsa. Talagang totoong tao to pero kung kahit isang bakas wala kang, magnanakaw itong si Martires. Ayaw masundan, wala man lang iniwang bakas, hindi man lang alam kung saan dinala yung confidential fund, di magnanakaw to, corrupt tong animal na to. Ganun ang iisipin sa'yo ng tao. Kasi hindi mo alam kung saan mo nilagay yung mga confidential fund mo kasi hindi ka nag-iwan ng kahit na anong bakas. Di ka man lang nagsulat sa journal o sa logbook o saan mo nilagay. Di bang nanakaw ka nga, buang kang animal ka? Ano sasabihin sa'yo ng tao? Ay, buwisit na yan, magnanakaw ito, animal na to. Huwag nyo to iboto, corrupt to, buhaya to, gago to, tanginang to, gaganunin ka pa ng tao. Mumurahin ka pa. Yun kasi ay magnanakaw. Ang magnanakaw hindi nag-iiwan ng bakas.
Gastos lang ng gastos para pansarili lang. Yan ang mga magnanakaw. Walang bakas na iniiwan. Nag-iiwan nga ng bakas mga ghost employee at saka ghost beneficiaries naman. Mga multo ang pinag-iiwanan ng mga bakas niya, mga multo. Pag multo, saan mo hanapin? Wala. Kahit nga birth certificate, wala. Di magnanakaw talaga ang animal.